Heto na guys, no, makibalita tayo ngayon dito kay former Senator Bong Revilla, no? So eto guys, mukhang matatakaran eto si former Senator Bong Revilla, no? Matatakaran to tingin ko. Kasi ihahago siya dito sa mga nakakulong, no, sa BGMP, yung bagong kulungan dito sa Payatas. Eto kasing si Bong ay naka-quarantine, no? May quarantine pa to sila. Kumbaga hindi sila agad-agad ihahago dun sa mga nakakulong, no? Isipin nyo, siksikan dun guys, pinakita sa TV at saka sa balita. Siksikan, akala ko yung kulungan niya, yun na yun mismo. Yung pala, hindi pa pala yun ang kulungan niya. At hindi yun ang magiging kulungan nila, no? At ang masaklap pa dito, siksikan dun sa, ano na yun, sa paglalagyan nila. At ang masaklap pa dito, posibleng takaran. Ito si Bong, no? Ng mga preso doon na naghihintay sa kanya. Naku po. So eto, panoodin natin yung bagong balita tungkol dito sa pagkakakulong nga dito kay Bong Revilla, no? At yung sa iba, kasi sama-sama yan sila dyan sa kulungan. Imposible hindi yan takaran, di ba? Hindi porket artista ka, sikat ka, talagang welcome ka doon. May welcome talagang matindi sa kulungan, no? So eto, panoodin natin yung video. Nanawagan po si Congresswoman Lani Mercado Revilla ng pangunawa at respeto sa due process ngayong gumugulong na ang kaso laban sa kanyang asawang si dating Senador Bong Revilla. Kagabi, pinauwi mula sa kulungan ang mga gadget at ang mga hindi otorisadong damit ni Revilla. Saksi, si Marie Zumal. Bawal pala gadget. Sa ikalawang araw ng pagkakakulong ni dating Senador Bong Revilla, dumalaw kaninang hapon ang mga anak niya sina Congressman Jolo at Brian Revilla, pati si Gianna. Dumating din ang kapatid ng dating senador na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag-alas 5 ng hapon, lumabas din sila pero hindi na sila nagbigay ng komento. Gusto lang po si Senator. No comment. Gusto lang po naman kami. Gusto lang po si Senator. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kondisyon ng dating senador. Pagtitiyak nila, walang VIP treatment. Pare-pareho ang pagkain ng mga preso. Ginisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging nasaba sa agahan kanina. Imposible naman kung kakainin niya ni Senator, dating Senator Bong, no? Siyempre, may dalang mga masasarap na pagkain yung pamilya niyan. Hindi yan kakain dyan ng ganyan, di ba? Isipin nyo, inatid yan ni John Vic. Magkaibigan yan dalawa na yan. Sabay, ang banat naman ni John Vic nung nabash sila ng taong bayan, ay last na pagkakaibigan na daw o last na tulong na yata yun, no, yung paghatid niya, no? Kasi inisip ng iba, special treatment daw ang ginawa ni John Vic doon, no? Magkaibigan yan, inamin naman ni John Vic dito. Kaya ang tanong, kung may mga kaibigan kaya si Bong dito sa kulungan. Siyempre, pag pumasok ka dyan sa kulungan, matik yan, may takag, di ba? Tatakagan yan, posible yan. O ewan natin kung matakot sa kanya yung mga mayor doon, di ba? O baka kumapit sa kanya yung mayor at hindi siya takagan. O, sa tingin nyo, di ba? Katkani naman sa tanghalian. Ipinagbawal pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Pareho ang visiting hours sa kanya, 1 p.m. to 5 p.m. tuwing Martes hanggang Biyernes at 8 to 5 tuwing Sabado at Linggo. May 24/7 access naman ang kanyang mga abogado, doktor at spiritual advisor alinsunod sa batas. Sa isang Facebook post, nanawagan ng pangunawa at respeto sa due process ang asawa ni Revilla na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Umaasa raw sila sa patas at makatarungang resolusyon. Sa ngayon, nakahiwalay pa si Revilla sa ibang preso, pati sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Bakit kaya, nagtataka ako dito, bakit kailangan pa munang ihiwalay muna sila tapos mag 7 days ng quarantine, no? Ano yun, may COVID? Sila? Diba? Masaklap dito, kinakabahan din yata to si kayong kanyang asawa na si Lani, no? Syempre, ihago siya sa mga nakakulong doon mismo, yung madami, tapos yung gadget,
cellphone, yung damit na hindi pwede yung damit diyan na hindi talaga authorized ng hindi pwede din. Kaya pinauwi, pinabalik. Pero alam nyo guys, kapag yung issue na yan kay Bong ay lumipas na, kapag yung issue ni Bong ay lumipas na at hindi na siya binabalita, matik yan, magbabayad na yan si Bong dyan upang makapasok yung kanyang mga cellphone, di ba? Ganyan naman talaga eh. Nakukuha yan sa sa presyo. Di natin alam kung magkano, baka milyones yan. Syempre, bawal yan eh. Mamaya mag-report sila, di ba? Ganyan ang ginagawa ng iba eh. Ibang mga nasa kulungan. Nagbabayad, may mga bantay na syempre mukhang mukhang datong, di ba? Posible yan na makapasok pa din ang gadget yan ni Bong. Yun na nga lang, patago na yun, di ba? Hindi na natin magagaman yun. Syempre, mabuboring ka dyan. Si Bong papayag yan na walang mahawak ang gadget or kahit na di ba? Syempre, gagawa ka ng way upang makuha mo o magamit mo yung gusto mong gamitin, di ba? Ang araw kasi silang sasailalim sa quarantine bago ilipat sa general population o kasama ng iba pang nakapiit. Hindi po pwede ihalo ang newly committed o bagong dating na maaaring mahawa naman ng general population. Dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may 500 nagsasalit-salitang bantay hanggang sa pagdadala sa mga akusado sa korte. 24 oras din ang CCTV monitoring. Nakapagpiyansa sa kasong graft si Revilla, pero non-bailable ang kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa umunoy 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sinamahan pa siya kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant, bagay na dinepensahan ng kalihim. The law is the law. There are no special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa'yo. Si Sen Bong naman, voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung my last act of friendship para sa kanya. Yun, di ba? Last act of friendship. Yan talaga. Syempre, hindi na yan si John B kasi baka pa siya, mabutasan na naman siya, di ba? Kaya nakakalungkot lang na yung iba naniniwala talaga na walang kasalanan to si Bong o baka ginagamit lang si Bong upang marihis ang issue, di ba? At ang tunay na may kasalanan. Yung iba naniniwala na may kasalanan si Bong, yung iba nga sinasabi, walang kadala-dala si Bong kasi nakulong na siya dati. Tapos ngayon, eto na naman. O, ano sa inyo? Kanino kayo maniniwala guys? May kasalanan ba si Bong o wala? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayo updated sa mga susunod pa nating mga video.